Yes guys, magandang araw. Ayan, magluluto tayo ng arroz Valenciana. Yes, maganda lang ako ng mushroom. Binabad ko siya. Then, dried sausage and the dried pork. Ayan si mushroom, aking ginagayat ng maliliit after na mababad. Then, ginagayat ko na yung aking na-blance na dry pork at saka dry sausage. Chorizo. Yes, i-prepare natin yan lahat para tayo ay magigisa mamaya para sa ating arroz Valenciana. Arroz Valenciana is malagkit na bigas. And kung gusto mo, lahukan mo siya ng rice para hindi siya masyadong malambot ba at mahirap iluto. Talagang napakahirap iluto niyang arroz Valenciana na tinatawag. Is it famous in Hong Kong, dito sa Hong Kong? Sa Chinese is Lo Mai Fan. Ayan, Lo Mai Fan. Yes, I like it that. Yes, magluto muna ako ng mani at yan ay maliit. Then, ko ng bawo na konti para sa ating mani. Crispy ko muna si garlic. Then, ilalawag natin mamaya sa fried na mani. Peanut ba? Lalawag natin ng konti sa ating arroz Valenciana. Yes. Ayan. Ang aking peanut na niluluto. Yes, after na maluto na, ilaw ko na yung aking bawang na crispy para mag-crispy at mag-aroma sa mani. Yes. Ayan. Kailangan hindi masunog ang mani. Yes, luto na ang ating peanut na may garlic crispy. Yes, magsisimula naman tayo sa ating pagluluto ng arroz Valenciana. Napakahirap talaga iluto ng malagkit. Ayan ang bigas aking binabad na. So, next time, ang gagawin ko pure na malagkit naman. Kasi yan, ang ginawa ko 3 cups na malagkit, then 1 cup na bigas. Then, hinugasan ko lang. Then, panoorin ko kung paano ko siya ginawa. Yung mga ingredients niyan, nandyan. May dry shrimp, dry mushroom, dry na sausage, chorizo tawag sa atin. Then, yung dried pork. Yan lang mga kalahok. Minsan nilahalahuhan ko din ng adobong baboy. Ay, wala nga akong adobong baboy, so yan lang ang ating ordinary panglahok. And may sibuyas din yan na maliit, yung shallot, ang tawag, small onion. So, ang ginawa ko ngayon, parang siniparate ko yung bigas, hindi ko na siya iginisa. So, inibabaw ko yun. O, yan. Nasa kawali na napakabigat na kawali ni Mrs. Yes. Stop. Ayan yung ginisa, yung bigas yan, binabad ko. Hindi ko binabad, hinugasan ko lang. Then, nilagay ko sa ibabaw yung mga ginisang ingredients. Then, yung tubig, yung pinagbabara ng shrimp, dry shrimp, at saka dry mushroom, ayan pinakulo ko na muna. So, kumbaga, 4 cups lahat yung bigas. So, less mo yung tubig. Parang gawin mo lang siya 3.5 cups na tubig. Yan, may may seasoning na. Yan, nilagyan mo ng dark sauce. Tsaka konting chicken seasoning. Then, yan. Ibuhos mo na. Then, para ka lang nagsain. Tapos ako mo na lang siya hahaluin pag naiga-iga na yung naiga na talaga yung kanyang tubig. Hahaluin ko na siya. Pero pag may tubig pa, hindi ko siya hahaluin. Pag naiga na siya, saka mo haluin. Para mag-balance na yung kanyang luto. Napakahirap talaga niyang lutuin. Kaya huwag mo siyang dadamihan ng tubig. And huwag mo din dadagdagan. Kasi ang malagkit, hindi siya makitubig. So, pag may bigas, parang, ayun nga, 4 cups, 3.5 cups lang ang tubig. Then, pain-inin mo siya ng pain-inin dyan. Hanggang siya ay maluto ng kung saan.
Yes, dito sa Hong Kong gustong-gusto yan. At gusto din ang aking mga alaga. Yes, ang aking sticky rice kung tawagin. Sa English, sticky rice. Famous kaya yan sa restaurant dito sa Hong Kong. Ayan, tinikman ko, hindi masyado pang malasa. So, dinagdagan ko siya ng dark sauce para magkulay ng gusto. Then, ng light sauce. Then, i-mix ko lang siya ng husay. Tapos, yun na. Tapos, pagkahalo, papaitin ko ng gusto. Then, hihintayin ko at babantayan. At talagang nagtututong sa ilalim. Kasi, kung siguro sa kalan, maganda. Ayan ang traditional natin sa probinsya. Natutunan ko sa amin na pagka mag-in-in at hindi maganda ang kanilang kain, nilalagyan ng tuwalyang basa or basahang-basa or may asin pa nga sa ibabaw. I don't know, basta nilagay ko lang dyan para mainin siya ng husay. O, diba? Kaya namamana natin sa ating mga magulang dati nung tayo ay maliliit pa. O, ayan, tingnan ulit natin. Yan, medyo na siya, talagang naluto na. At pag madami yan tubig, malulugaw siya, di ba? O, dapat buhaghag siya. Pero malasa talaga gawa ng mga ingredients niya. Kasi mga luto na yun. Ayan, kung gusto niyong magluto o mag-try magluto ng glutinous rice with the ingredients na yan, mga dried, yes, don't forget to follow my channel is 357 Olive Kitchen. O yan, may pangpaganda pa. Spring onion, lagay sa ibabaw. And pesto, magkakain na tayo. Sarap yan. Yummy, yummy. Okay na. Thank you. Maraming salamat. Mag-try kayo niya at masarap yan. Dito sa Hong Kong, mga kakong yan, mga ka-OFW, mag-try kayo dito ng lo mai fan or sticky rice. Masarap siya. Ay, tsaka, ayaw ko lang talaga itong ma-oily. Siguro sinaama kayo. Pero pag hindi siya yung medyo maraming mantika, magdidikit-dikit. Kaya kailangan medyo, lang yung mantika. Yung tama lang. Yeah. Say goodbye. Thanks for panood. Thanks for watching. Bye-bye. Ayan na ang ating glutinous rice. Lo mai fan. Kung tama mo ng aking bigka sa Chinese. Lo mai fan. Goodbye. Thanks for watching, guys. Yes, hanggang sa muli sa aking mga upload pa mga luto